Isang bahay, ₱1,000,000 buwan-buwan at tahimik mo na lang pirmahan ng annulment papers. Yan lang ang naging sukat ng buong buhay ko sa kanila. Tumagos ang mga katagang iyon sa pinakakaluluwa ko habang nakatayo ako sa gitna ng malawak at marangyang hotel suite. Hawak ko pa rin ang mamahaling silk tie na kani-kanilang pinag-isipang i-iron para sa asawa kong si Enrique. Para akong binuhusan ng malamig na yelo mula ulo hanggang paa. Nagsara ang aking lalamunan at ang mga kamay ko na sanay pumirma sa mga komplikadong legal documents para iligtas ang pamilyang ito ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Ang kurbata ay tuluyang nalaglag sa makintab na sahig sa paanan ko. Walang luha. Iyon ang unang batas na natutunan ko simula nang pumasok ako sa gintong hawla ng pamilya de Alvarado. Ang bawal maging mahina, ang bawal lumabas ang luha sa harap ng mga taong yumuyurak sa iyong dignidad. 5 taon. 5 taong binuwisan ko ng career ng sarili kong pangalan bilang isang sikat na corporate lawyer at ng buong kabataan ko para lang ibangon ang kumpanya ni Enrique mula sa bingit ng pagkabangkarote. At noong gabi, habang ipinagdiriwang namin sa Grand Ballroom, sa ibaba ang tagumpay ng De Alvarado Corp, ang gantimpala ko ay ang sarili kong asawa. Yakap-yakap ang ibang babae sa mismong kama namin. Hindi pa man ako nakakabawi ng hininga. Bumukas ang pinto ng walk-in closet. Lumitaw si Bianca Villamor, nakabalat lamang sa isang manipis na silk robe na alam kong regalo ko kay Enrique noong aming anibersaryo, habang pinupunasan ng basa nitong buhok. "Oh, you're still here, attorney." Mapang-uyam na nung umiti si Bianca habang pilit na kinakikitaan ng pagiging inosente ang mukha nito. "Don't worry. Enrique promised me na bibigyan ka naman ng magandang separation package. You shouldn't act this surprised. Alam mo namang sagyang lumilipas sa mga kontrata pati na ang kasal." Bago pa ako makapagsalita, biglang umalingaw ang boses mula sa cellphone na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Ang screen ay nagpapakita ng pangalan, Doña Corazon. Nagring ito ng paulit-ulit hanggang sa sinagot ni Enrique nang nakangiti pa kay Bianca. Pinasadahan ko ng tingin ang speakerphone. "Enrique, nasaan? Na ba kayong dalawa ni Sofia bumaba na kayo rito sa ballroom? Kasama ba niya ang mga mamamahayag? Make sure na nakangiti si Sofia sa harap ng media. Wag na wag mong hayaang masira ang mukha ng pamilya natin ngayong gabi." Ang boses ng aking biyenan ay matinis at puno ng pagbabanta. Bakit? Bakit ganito? Bakit pagkatapos ng lahat ng isinak, prepisyo ko ang iginanti nila sa akin ay ganitong uri ng kadustaan? Diyos ko po, anong kasalanan ko para danasin ito? Paulit-ulit na nag-unahan ang mga tanong sa isip ko. Ang presyon ng paligid ang mga mata ng media na naghihintay sa labas ng pintuan ng hotel, ang malamig na tingin ng lalaking pinakamamahal ko. Lahat ng ito ay sumasakal sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay dinidikdik ang puso ko sa isang mansa ng putik. Subalit sa halip na sumigaw sa halip na lumuhod at magmakaawa. Gaya ng inaasahan ng isang api-apihang asawa. Isang malamig na katahimikan ang bumalot sa buong pagkatao ko. Ang takot at sakit ay biglang napalitan ng isang matigas na kapasyahan. Lumakad ako palapit sa mesa, kung saan nakapatong ang mga dokumento ng korporasyon para sa programa mamayang gabi. Kinuha ko ang panulat. Nang makita ni Enrique na hawak ko ang papel, lumapit siya ng may mapanuyang ngiti, nagbabaka sakaling pipirma na ako sa kasunduan ng pag-alis ng tahimik. "That's my smart wife," bulong ni Enrique habang inaabot sa akin ang divorce settlement papers. Ngunit sa halip na ang divorce paper ang pirmahan ko, kinuha ko ang hiwalay na financial handover report ng kumpanya na kailangan nilang iaprubahan bago ang programa.
Tahimik kong pinirmahan ng dokumento at sa ilalim ng pahina, gamit ang aking natatanging kaalaman sa batas, nag-iwan ako ng isang nakatagong digital forfeiture clause. Isang legal trap na kapag na-activate bukas ay tuluyang mag-aalis ng lahat ng karapatan ni Henrique sa mga ari-arian ng pamilya. Inabot ko sa kanya ang papel ng may titig na nagpatigil sa kanyang pagnisi. Pirmahan ko na ang hiningi mo, Henrique. Malamig kong wika, habang ang boses ko ay hindi man lang puminig. Pero tandaan mo, ang bawat utang ay may kabayaran. At malapit ka nang magbayad ng mas mahal kaysa sa inaasahan mo. Tumalikod ako nang hindi na hinintay ang kanyang tugon, habang sa labas ng bintana ng silid, ang malakas na buhos ng ulan ay simula na ng isang malaking unos na yayanig sa buong imperyo ng mga De Alvarado. Ang ingay at kislap ng marangyang fiesta ng pamilya De Alvarado ay tila isang malaking palabas sa isang sirko. Sa gitna ng ancestral house, kumikinang ang mga kristal na chandelier, puno ng mga bisitang politiko, negosyante at mga matapobreng kamag-anak na pilit ngiti habang nagpapalitan ng mga mapagkunwaring papuri. Ngunit sa loob ko, ang bawat tugtog ng rondala ay parang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Habang nagaganap ang salusalo sa ibaba, nasa ikalawang palapag ang nag-iisa kong anak na si Luis Miguel. Nilalagnat siya at nanginginig sa taas ng init kasama lamang ang matapat naming yaya na si Nanay Ising. Gusto ko sanang tumabi sa kanya, ngunit mahigpit na ipinagbawal ni Doña Corazon bago pa man magsimula ang pagtitipon. Kailangan kang makitang nakangiti at nakatayo rito sa tabi ng asawa mo, Sofia. Ang mariing bulong ng aking biyenan kanina, habang mahigpit niyang kinurot ang aking braso. Huwag na huwag mong ipakita sa madla na may bitak ang pamilyang ito. Nakasalalay dito ang reputasyon ng mga De Alvarado. At dumating ang sandali na sumubok sa natitirang katatagan ng aking pagkatao. Habang naglilibot si Bianca sa mga mesa suot ang mga mamahaling diamante, mga alahas ng pamilya na minanapa mula sa mga ninuno ni Henrique, sinadya niyang ihasik ang kanyang kamandag. Tumigil siya sa tapat ng kinatatayo, at may hawak na isang baso ng mamahaling pulang alak. Sa isang iglap habang nakatitig sa akin, nang may pangungutya binitawan niya ang baso. Bumagsak ito sa makintab na marmol at ang pulang likido ay kumalat na parang dugo sa paanan ng aking simpleng kasuotan. Tumigil ang tawanan sa malapit. Lahat ng mata ay napunta sa amin. Nakangisi si Bianca nagkukunwaring nag-aalala habang nagtatakip ng bibig. At dun, lumapit si Doña Corazon. Hindi niya pinagalitan si Bianca. Sa halip, tumingin siya sa akin nang may matalim mapang-alipustang titig na tila ba isa akong mababang uri ng alipin. Linisin mo iyan, Sofia. Malamig na utos ng aking biyen, ang sapat para marinig ng mga malalapit na bisita. Ipinapakita mo na naman ang kawalan mo ng delikadesa. Make yourself useful. Punasan mo ang kalat na yan bago pa may makakita at pagsismisan tayo ng mga maralitang bisita. Ang init ng galit at matinding kahihiyan ay umakyat sa aking ulo. Ngunit pinilit kong maging yelo ang aking buong sistema. Pumanggu ako ng walang emosyon. Yumuko ako, kinuha ang basahan sa isang staff at dahan-dahang lumuhod sa marmol para linisin ang alak. Naramdaman ko ang mga matang nakatitig sa akin ng iba ay natutuwa sa aking pagkaapi. Ang iba ay nagbubulungan. Nang matapos ako, nagdahilan akong magtungo sa powder room. Ngunit dumretso ako sa madilim at malamig na bodega sa likod ng malaking kusina. Doon sa espasyong walang nakakakita at walang dumaldal, sumandal ako sa malamig na pader. Kinagat ko ang labi ko hanggang sa lumitaw ang lasa ng dugo para lamang mapigilan ang pagtaghoy ko. Tumulo ang mga luha ko
Hindi dahil sa talo ako, kundi dahil sa labis na pag-aalala sa anak kong may sakit sa itaas. Habang ang mga halang na taong ito ay nagpapakasaya sa itaas ng aming mga sakripisyo. Ngunit ilang segundo lamang ang binigay ko sa aking sarili. Mabilis kong pinunasan ang mga luha bago pa man ito tuluyang bumagsak sa aking pisingi. Sa mundong ito, ang pagluha ay isang luho na hindi ko kayang bayaran ng matagal. Nang gabing, matapos ang salusalo at tuluyang pumasok ang buong kabahayan sa katahimikan retso ako sa aking silid. Madilim ang paliparan ng kwarto maliban sa munting ilawan sa ibabaw ng mesa. Nakapatong doon ang isang simpleng sobre na may tatak ng sap na pula, ang natataking tatak ng lumang abugash, siya ng yumao, ng si Don Fernando, ang matandang lolo ni Henrique na siyang vatatag ng buong imperyo. Nang buksan ko ito, gamit ang nanginginig ng mga daliri, tumambad sa akin ang isang lumang susi at isang dokumento ng pagtitiwala. Kasabay nito, ang aking telepono ay nag-vibrate. Isang text message mula sa isang kumpidensyal na numero ang pumasok. Attorney Sofia, ang unang susi para sa paggiba ng imperyo ay nasa iyong mga kamay na. Oras na para singhilin sila sa lahat ng utang nila sa iyo. Nilagyan ko ng munting lampara ang ibabaw ng maliit na mesa sa sulok ng silid. Tahimik ang buong bahay, maliban sa mahinang paghinga ni Luis Miguel na mahimbing nang nakatulog matapos painumin ng gamot sa lagnat. Dahan-dahan kong binuksan ang mabigat na sobre na may tatak ng sap na pula. Bumungad sa akin ang mga dokumentong legal na matagal nang ibinaon sa limot. Ang mga ito ay pirmado mismo ni Don Fernando de Alvarado, ang matandang tagapagtatag ng kumpanya na labis kong iginagalang nung una. Ko pa lamang siyang makilala bago siya pumanaw. Sa mga pahinang nakalimbag na kasaad, ang isang katotohanang nagpatigil sa pagtibok ng puso ko sa loob ng ilang segundo. Ang The Fernando de Alvarado Legacy Trust. Isang eksklusibong pondo at trust fund na inilaan para sa aking anak na si Luis Miguel, ang nag-iisang apo sa tuhod. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ay ang Clause 4 ng kasunduan. Ayon sa malinaw na probisyon, ang buong pamamahala ng pondo at ang mga pangunahing shares ng kumpanya ay hinding-hindi mapupunta kay Henrique kung sakaling mapatunayan ang kanyang pagtataksil imoralidad o pagtatangkang gamitin ang pangalan ng bata sa anumang ilegal na transaksyon. Sa sandaling mangyari yon, ang buong kapangyarihan ay otomatikong mapupunta sa ina at nag-iisang legal guardian ng bata sa akin. Nanlamig ang aking mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat. Si Don Fernando, alam niya. Noon pa man alam na ng matanda ang uri ng bulok na ugali ng kanyang sariling anak. Nagpatuloy ako sa pagbabasa ng ikalawang folder na kasama sa sobre. Dito ay nakasaad ang mga kopya ng transaksyon na ipinadala ng pribadong abogasya ng pamilya. Hindi lang pala simpleng pangangaliwa ang ginagawa ni Henrique. Nangalkal ako sa mga ebidensya ng money laundering ghost projects at ang unti-unting paglilipat ng pondo ng korporasyon patungo sa mga dummy accounts na nakapangalan kay Bianca Villamor. Ginagamit ni Henrique ang kumpanya para sa pansarili niyang luho at sa mga negosyo ng kanyang kirida. At doon ko nakita ang pinakamapanganib na bahagi ng kanilang plano. Dahil sa lumulubog nilang mga negosyo at sa sunod-sunod na luho ni Bianca, nagplano si Henrique na kumuha ng 200 milyong pisong high-risk loan mula sa isang pribadong sindikato. Ang gagamitin niyang collateral para rito ng walang pahintulot ng korte, ang pangalan at ang future shares ni Luis Miguel sa pamamagitan ng isang palsipikadong guardianship consent form na balak nilang ipapirma sa akin sa pamamagitan ng pamimilit at pananakot. Mga hayop, hinawakan ko ng mahigpit ang gilid ng mesa.
Ang inakala nilang mahina at sunod-sunuran na si Sofia ay hawak na ngayon ang patalim na mismong bubutas sa kanilang mga lalamunan. Bilang isang dating abogada, alam na alam ko ang bigat ng bawat ebidensyang ito. Hindi na ako nanginginig sa takot. Ang panginginig ng mga kamay ko kanina ay napalitan ng isang malamig, kalkulado at matalas na kapasyahan. Binigyan nila ako ng sarili nilang bitayan. Habang sinusuri ko ang bawat detalye ng kontrata at inihahanda ang mga kopya sa aking flash drive, narinig ko ang mabigat at pabalyang yabag ng mga paa sa labas ng pasilyo. Ang malalakas na tawag at halahak na lasing ni Henrique, kasama ang pamilya at matinis na boses ni Bianca na nagtatanong kung nasaan ang mga susi ng opisina. Nakatayo ako sa dilim habang ang malamig na metal ng susi ng kahadiyero ay mahigpit kong hawak sa aking palad. Hindi na ako nag-aksyaya ng kahit isang segundo. Habang abala sina Henrique at Bianca sa kanilang paglalasing at pag-iingay sa kabilang kwarto, mabilis kong pinagsama-sama ang mga dokumentong naglalaman ng kanilang mga kasalanan. Inalis ko sa aking mga daliri ang mga mamahaling diamanteng singsing na ibinigay ni Henrique noon, mga alahas na nagsilbing tanikala ng aking pagkaalipin. Ibinagsak ko ang mga iyon sa ibabaw ng dressing table. Wala akong dinala ni isang mamahaling damit o branded bag na binili gamit ang pera ng kumpanya. Ayokong magdala ng kahit anong mansa ng kanilang karumihan sa aking bagong simula. Ang tanging kinuha ko ay ang simpleng bag ng mga damit ni Luis Miguel, ang kanyang mga gamot, ang flash drive na naglalaman ng mga ebidensya ng korupsyon, at ang original na kopya ng The Fernando de Alvarado Legacy Trust. Kasama ko rin si Nanay Ising, ang tanging matapat na kasama sa loob ng mansyo. Iyon na nagmahal at nag-alaga sa amin ng buong puso. Dahan-dahan naming binuksan ang likod na pinto ng mansyon patungo sa hardin. Ang malamig na simoy ng hangin sa hating gabi ay sumalubong sa amin. Ngunit sa halip na ginaw ang naramdaman ko, ay isang nag-aapoy na pakiramdam ng kalayaan. Sa wakas, tinanggal ko na ang mabigat na pamatok na sumasakal sa leeg ko sa loob ng 5 taon. Hindi na ako si Sofia de la Cruz Alvarado, ang sunod-sunuran at iniismang asawa. Ako na ngayon ang inang ipagtatanggol ang kanyang anak laban sa mga halimaw. Sumakay kami ng isang simpleng taxi palayo sa exclusive subdivision, lumipat sa isang pampublikong terminal ng bus at naglakbay patungo sa isang tahimik at malayong lalawigan kung saan ang payapang komunidad ay magiging pansamantala naming kanlungan. Kinabukasan sa marang yang silid ng mga de Alvarado, malakas na ipinukpok ni Doña Corazon ang kanyang baston sa marmol na sahig. Namumula sa galit ang mukha ng matanda habang nakatayo sa harap ng bakanting silid ko. Ang mga dokumento sa kahadiyero ay wala na. Ang bata ay tuluyan ng dinala at ang babaeng inakala nilang yumuyuko sa lahat ng utos nila ay naglaho ng parang bula. "Hanapin ninyo siya!" sigaw ni Doña Corazon sa kanyang mga tauhan habang nanginginig ang buong katawan sa tindi ng pot. "Ibagsak ninyo ang pangalan niya sa buong media? Ipapakita ko sa kanya kung sino ang binangga niya." Ngunit huli na ang lahat para sa kanila. Habang nagangalit ang buong pamilya sa kalituhan, nakatayo ako sa beranda ng isang maliit na bahay na yon, pinagmamasdan ng pagsikat ng araw, habang mahigpit na hawak ang maliit na kamay ng aking anak. 3 araw matapos kaming lumikas sa nayon, ang tahimik naming umaga ay binasag ng mga balita mula sa lumang telebisyon sa kusina. Mahigpit mong hinawakan ng tasa ng kape, habang pinapanood ko ang mukha ni Enrique na lumitaw sa pambansang telebisyon. Suot ang kanyang mamahaling suit, nagmukha siyang isang ulirang ama na labis na nagdadalamhati. Sa tabi niya ay si Bianca, na nagpapahid ng mga wad na luha gamit ang isang mamahaling panyo.
Isang trahedya para sa aming pamilya. Ang madamdaming pahayag ni Henrique sa harap ng mga nag-uunahang reporter. Ang aking asawa, si Sofia de la Cruz, ay nakararanas ng matinding mental instability at postpartum depression. Bigla na lamang niyang tinangay ang aming anak na si Luis Miguel nang walang pahintulot, kasama ang ilang sensitibong dokumento ng kumpanya. Nagbabanta siyang sisirain ang pangalan ng aming pamilya kung hindi kami magbibigay ng malaking halaga. Sumunod na humarap sa camera si Doña Corazon. Iniluha ang kasalanan ko sa buong sambayanan at pinalabas na ako ay isang masamang ina na walang utang na loob. Sa isang iglap, ang buong bansa ay kumampi sa kanila. Ang mga social media platform ay binaha ng mga batikos laban sa akin. Ang mga kapitbahay sa labas ng munting tindahan ay nagsimula na magbulungan at magturo sa aming tinutuluyan. Ngunit sa halip na manginig o matakot, naging mas kalmado ang isip ko. Bilang isang dating abogada, alam na alam ko ang taktikang ito. Ang media trial, ang paboritong sandata ng mga mayayaman para durugin ang moral ng kalaban bago pa man umapak sa korte. Ang hindi nila alam ang bawat kasinungalingan at paninirang puri na ibinubuga nila sa telebisyon ay mga dagdag na bilang ng kasong malicious defamation na isasampa ko laban sa kanila sa tamang panahon. Habang pinag-aaralan ko ang mga dokumento sa mesa, isang itim na SUV ang marahang huminto sa harap ng aming munting bahay. Isang babaeng nakasuot ng eleganteng pormal na damit ang bumaba may dalang mamahaling payong kahit hindi naman umuulan. Si Ate Catalina Reyes, ang kilalang abogada na tanyag sa pagtatanggol sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso sa loob ng pamilya o sa mas malalim na konteksto, isang taong may malalim na koneksyon sa matataas na lipunan. Pagpasok niya sa maliit na sala, ang mamahaling pabango nito ay agad na umalingaw-ngaw sa simpleng tahanan. Ngumiti siya sa akin nang may pakiramdam ng pagkakapatiran at pag-unawa. Attorney Sofia, panimula niya habang inilalapag ang kanyang portfolio sa lumang kahoy na mesa. Napanood ko ang ginawa nilang paninira sa'yo sa pambansang balita. Nakasusuklam. Narito ako hindi bilang isang estrangero, kundi bilang isang kakampi. Tulungan mo akong labanan ang mga De Alvarado at tutulungan kitang makuha ang lahat ng nararapat para sa iyong anak. Walang bayad. Tumitig ako ng direkta sa kanyang mga mata. Sa mundo ng batas at kapangyarihan, walang libreng tulong. Ang bawat kamay na iniuabot ay may kapalit na lihim na bayarin. Ngunit tinanggap ko ang kanyang pakikipagkamay, habang lihim kong tinatanong sa aking sarili kung ano ang tunay na kulay ng demonyang nagkuhubli sa likod ng mabait na mukha ng abogadong ito. Lumipas ang ilang araw ng aming pagtutulungan ni Ate Catalina Reyes. Sa bawat araw na lumilipas, pinatunayan niya sa akin na siya ay isang mahusay at maaasahang kakampi. Ibinigay niya ang lahat ng aming kakailanganin mula sa ligtas na tirahan hanggang sa mga komprehensibong draft ng mga petisyon para sa aming laban sa korte, laban kay Enrique. Ngunit may isang maliit na bagay na patuloy na nagpapakaba sa aking dibdib, ang labis na bilis ng kanyang mga galaw at ang kanyang mga lihim na tawag sa tilpo na tuwing sumasapit ang malalim na gabi. Isang hapon, habang abala si Nanay Ising sa pag-aalaga kay Luis Miguel sa kabilang silid, napansin ko ang tablet ni Catalina na naiwan sa ibabaw ng mesa sa sala. Naka-on ang screen nito dahil sa isang pumapasok na notification ng email. Hindi ko sinasadyang masulyapan na nakabukas na dokumento isang sertipiko ng kapanganakan at isang lumang kasulatan ng pagkilala na may tatak ng pamilya de Alvarado. Bago ko pa man maalis ang aking paningin, narinig ko ang boses ni Catalina mula sa bukas na pinto ng terrace. Kalahating bukas ang sliding door at nanginginig ang buong sistema ko sa bawat salitang binibigkas niya sa kabilang linya. Yes, Attorney Ramos.
Just make sure na tuluyan ng masisante si Henrique bago matapos ang linggong ito. Ang boses ni Catalina ay malamig, matulis at malayo sa malambing at maunawain niyang tono na ipinapakita niya sa akin araw-araw. Let him destroy himself using Sophia's preliminary evidence. Kapag tuluyan ng bumagsak ang kumpanya at nakulton si Henrique dahil sa money laundering, siya kamo iharap sa board ang aking totoong pagkatao. I am Catalina Alvarado Reyes, ang tunay at panganay na anak ni Don Fernando na pinagkaitan ng apelido at karapatan sa loob ng maraming taon. Parang binagsakan ng langit at lupa ang aking ulo. Ang hininga ko ay biglang naging kapos at ang mundo sa paligid ko ay parang umikot ng mabilis. Si Catalina. Hindi siya isang mabait at walang bayad na tagapagtanggol ng mga ina. Siya ay kapatid sa ama ni Henrique, ang anak sa labas na itinago at itinakwil ng matandang Don Fernando dekada na ang nakalipas. Ang buong kampanya niya laban kay Henrique ay hindi para sa aking katarungan, kundi isang maruming hakbang para gamitin ako bilang pain at legal shield. Ginamit niya ang aking mga ebidensya para wasakin ang pangunahing tagapagmana upang sa huli, habang nag-aaway kami ni Henrique, siya ang aagaw sa buong imperyo at sa legacy trust ng aking anak. Ginamit niya ako. Pinaglaruan niya ang bawat desisyon ko mula nang magsimula ang laban na ito. Habang nanlalamig ang aking mga kamay sa narinig, naramdaman ko ang biglang pagbaba ng temperatura sa aking likuran. Dahan-dahan akong lumingon. Nakatayo si Catalina. Sa bukana ng pinto, hawak ang kanyang telpon. No, wala na ang maamo at maunawain niyang ngiti. Ang mukha niya ay napalitan ng isang blangko mapanganib at kalkuladong ekspresyon ang mukha ng isang tunay na De Alvarado na uhaw sa kapangyarihan at paghihigante. Alam mo, Sofia, hanga talaga ako sa talino mo. Dahan-dahang naglakad si Catalina, papalapit sa akin ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay mabigat at may kasamang pananakot. You did all the dirty work for me. Pinagod mo si Enrique, binuo mo ang kaso at kinalkal mo ang lahat ng kanilang dumi. Kung nag-isa ka lang sana, baka tuluyan ka pang nanalo. Hindi ako umurong. Kahit nanginginig ang aking sikmur, pinilit kong patatagin ang aking tuhod at tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata. Ginawa mo akong tanga, Catalina. Akala ko kasama kita sa parehong laban. Kasama naman kita, ha? Tumawa ng bahagya si Catalina, isang matinis at malamig na halahak. Binigyan kita ng tirahan, binigyan kita ng proteksyon laban kay Henrique. Pero ang totoo, wala kang pinagkaiba sa kanila. Isang kasangkapan lang para makuha ko ang akin. At na yan na nalaman mo na ang totoo. Sa tingin mo ba hahayaan kitang lumabas pa rito ng buhay? O may hawak na ebidensya laban sa akin? Humakbang si Catalina palapit sa cabinet kung saan nakatago ang flash drive na naglalaman ng mga orihinal na kopya ng trust fund. Kasabay nito, narinig ko sa labas ang pagpihit ng seradura, tuluyan na akong nakulong sa sarili kong bitag. Hindi ako nagpatinag sa pagbabanta ni Catalina. Sa gitna ng tensyon, nang akmang aabot na siya sa flash drive, mabilis kong binuksan ang mainit na tasa ng kape na nasa mesa at ibinuhos ito sa ibabaw ng control pad ng smart door lock, sabay hila sa fire alarm switch sa dingding. Umalingaw-ngaw ang malakas na hudyat ng alarma habang ang mga ilaw ay namatay at napalitan ng dilaw na emergency lights. Sinamantala ko ang kadiliman at pagkalito, hinatak ko si Nanay Ising at si Luis Miguel at tumakas sa fire exit bago pa man ako mahabol ni Catalina. Tumakbo kami nang walang lingon-lingon sa ilalim ng ulan. Sa gitna ng desperasyon, ang tanging naisip kong takbuhan ay ang aking matagal ng pinagkakatiwalaang kaibigan at dating katrabaho sa law firm, si Mark Santos. Siya ang kaisa-isang tao na inakala ko pang magbibigay ng ligtas na silong sa amin. Nang makarating kami sa isang madilim na eskinita,
malapit sa lumang gasolinahan na aming pinagtipunan. Nakita ko si Mark na nagtatago sa loob ng kanyang kotse. Kitang-kita ko sa mukha nito ang matinding pag-aalala ng tulungan niya kaming sumakay. Sofia, Diyos ko, mabuti at nakaligtas kayo. Nanginginig na wika ni Mark habang inaabot ang tuwalya kay Luis Miguel. Magtago muna kayo sa lumang rest house ng pinsan ko sa bundok. Ako na ang bahala sa inyo. Nakahinga ako ng maluwag. Pakiramdam ko ay may natagpuan din akong kakampi sa gitna ng trahedyang ito. Ngunit habang binabagtas namin ang madilim na kalsada patungo sa bundok, napansin ko ang kakaibang kilos ni Mark. Panay ang sulyap nito sa kanyang telepo, o at ang mga kamay nito ay pawis na pawis habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang dating palakaibigang mukha nito ay balot na ngayon ng matinding takot at pag-aalinlangan. Mark, may problema ba? Tanong ko habang ang kutob ko ay nagsisimulang kumirot. Hindi agad sumagot si Mark. Sa halip, huminto ang sasakyan sa gilid ng isang liblib na daan. Unti-unting lumingon sa akin si Mark at doon ko nakita ang mga luha na bumabagsak sa kanya mga mata. Inilagay niya ang kanyang cellphone sa dashboard. Nakabukas ang screen nito, isang mensahe mula kay Bianca na naglalaman ng kumpirmasyon ng pagpasok ng 1,000,000 piso sa kanyang bank account, kapalit ng aming lokasyon. Sofia, patawarin mo ako. Basag ang boses ni Mark habang yumuko ito at sinapo ang kanyang ulo. Wala akong choice. Natrap ako. Sabi ni Bianca kapag hindi ko sinabi kung nasaan kayo, ipapatigil nila ang dialysis ng kapatid ko sa ospital. Mamamatay ang kapatid ko, Sofia. Alam kong sinaksak kita sa likod pero ginawa ko ito para sa pamilya ko. Patawarin mo ako. Parang sinaksak ang dibdib ko sa narinig. Si Mark ang taong itinuring kong kapatid at tinulungan ko nung nangailangan sila ang nagbenta sa amin. Subalit wala ng oras para sa galit o pag-iyak. Bago pa man ako makapagsalita, ang madilim na gabi ay biglang binutasan ng nakakasilaw na liwanag mula sa 4 na malalaking sasakyan na humaharang sa aming daraanan. Bumukas ang pinto ng pinakahuling sasakyan. Lumabas si Bianca Villamor, nakasuot ng mamahaling trenchcoat kasama ang ilang mga armadong tauhan ng seguridad. Malawak ang ngiti ng tagumpay sa kanyang labi, habang dahan-dahan siyang naglakad palapit sa amin. Got you, attorney? Ang malamig at mapang-uyam na tinig ni Bianca ang bumasag sa katahimikan ng gabi habang itinuturo ang direksyon ko. Ang lamig ng hangin sa gabi ay pinalitan ng init ng tensyon habang nakatayo si Bianca sa harap ko, may kasamang 2 armadong gwardiya. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng kasunod na sasakyan at lumabas si Henrique. Namumula ang mukha nito sa matinding galit, ang mga mata ay nag-aapoy sa pot habang mabilis na naglakad papalapit sa amin. Sofia, baliw ka na ba talaga? Sigaw ni Enrique sabay, akmang aabutin si Luis Miguel mula sa aking likuran. Ibigay mo sa akin ang bata at ang mga dokumento o ipapakulong ko ang kasama mong matanda ngayon din. Mabilis kong hinila si Nanay Ising at niyakap ng mahigpit si Luis Miguel. Hindi ako umurong kahit isang dangkal. Tinitigan ko si Enrique nang may malamig at matalim na paningin, ang uri ng titig na nagpatigil sa kanya sa paghakbang. Huwag na huwag mong subukang hawakan ang anak ko, Henrique. Malamig at may autoridad kong wika. Ang boses ko ay walang bahid ng takot. Puno ito ng kapangyarihan ng isang inang walang nawawala, kundi ang kinabukasan ng kanyang anak. Kung aabante ka pa ng isang hakbang, hindi lang kasong sibil ang haharapin mo sa korte. Tumawa ng malakas si Bianca. Pilit na pinatitingkad ang kanyang boses para mangutya. Oh please, attorney. Tigilan mo na ang pagiging dramatikong ina. Magnanakaw ka at ang mga pulis na kasama namin ay may warrant para dakpin ka sa pagkidnap sa sarili mong anak.
Umabante ang dalawang pulis na kasama nila may dalang dokumento. Ngunit ngumiti lamang ako nang tipid isang ngiting ng pakunot no kay Henrique. Warrant? Tanong ko habang dahan-dahang kinukuha ang aking cellphone mula sa bulsa. Interesante. Dahil habang abala kayo sa pagtimbog sa akin dito sa gitna ng dilim, hindi ninyo alam na ang bawat galaw ninyo ngayong gabi ay otomatikong nga ipadala sa National Bureau of Investigation at sa Anti-Money Laundering Council sa pamamagitan ng aking automated legal broadcast system. Natahimik ang paligid. Ang ngiti sa labi ni Bianca ay biglang napalitan ng pagkabahala. Si Enrique naman ay natigilan tila unti-unting pumapasok sa kanyang isip ang lalim ng bitag na kanyang pinasok. Anong pinagsasabi mo? Bulyaw ni Enrique, ngunit may bahid na ng pangamba ang kanyang boses. Article 4 of the Family Code, combined with the Special Protection of Children Against Abuse Act, plus your illegal attempt to mortgage my son's trust fund para sa isang 200 million peso black market loan. Sabi ko, bawat salita ay binibigkas ko ng may diin at linaw. Sa sandaling ito ang mga ebidensya ng inyong korupsyon at ang tangkang pag-agaw sa isang menor de edad gamit ang dahas ay nasa kamay na ng mga tunay na autoridad. Hindi ako ang tatakas, Enrique. Kayo ang darakpin. Bago pa makapagsalita si Bianca para mag-utos sa mga gwardiya, ang tahimik na gabi ay biglang binasag ng malakas, sunod-sunod at pamilyar na hudyat ng mga sirena ng pulisya na mabilis na papalapit sa aming direksyon. Ang malalakas na ilaw ng mga patrol car ay umilaw sa madilim na kalsada, sabay-sabay na kumulong sa kanilang mga sasakyan. Nanginig ang mga tuhod ni Mark sa loob ng kotse habang pinapanood ang pagdating ng mga otoridad. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, ang mukha ni na Henrique at Bianca ay namutla sa matinding takot. Ang sumunod na araw ay naging mabilis na parang kidlat sa mundo ng negosyo at batas. Habang si Enrique ay kasalukuyang nakadetin sa tanggapan ng NBI para sa malalim na investigasyon ukol sa money laundering at tangkang pag-areglo ng illegal na loan, si Catalina naman ay nagmadaling kumilos upang isagawa ang kanyang huling hakbang. Akala niya ay hawak na niya ang buong laro. Sa parehong umaga, pinatawag ni Catalina ang isang emergency board meeting sa De Alvarado Corp. Bit-bit ang kanyang birth certificate at mga dokumentong nagpapatunay na siya ang anak sa labas ni Don Fernando. Buong giting siyang naupo sa pangunahing upuan ng boardroom. Inihayag niya sa mga miyembro ng board na dahil nakakulong si Henrique at tiwangwang ang kumpanya, siya ang formal na papalit bilang pangunahing tagapamahala at may-ari ng mayora ng shares. Ngunit bago pa man makapirma ang takot na board of directors sa kanyang resolusyon, ang mabibigat na pintuan ng boardroom ay marahang bumukas. Naglakad ako papasok. Suot ko ang isang crisp navy blue executive suit. Ang buhok ko ay nakatali ng maayos at ang mukha ko ay walang bakas ng pagod o takot. Tanging ang matalas at malamig na titig ng isang abogadong andang protektahan ang kanyang anak. I'm sorry to interrupt your little coronation, Ate Reyes. Malamig at may autoridad kong wika habang naglalakad patungo sa dulo ng mesa kung saan nakatayo si Catalina na nanlalaki ang mga mata. Paano ka nakapasok dito? Bulyaw ni Catalina, tuluyang nawalan ng poise sa harap ng mga opisyal ng kumpanya. Wala kang karapatan sa boardroom na ito, Sofia. Tapos na ang laban mo. Wala nga akong personal na shares dito nun. Sagot ko habang inilalapag ang isang opisyal at selyadong dokumento mula sa korte sa ibabaw ng mahogany table. Ngunit bilang legal trustee at guardian ng nag-iisang lehitimong tagapagmana ng The Fernando de Alvarado Legacy Trust, meron akong buong kapangyarihan na pigilan ng anumang illegal na kudeta sa korporasyong ito. Binuksan ni Catalina ang dokumento at namutla ng lubusan.
Isa itong emergency writ of preliminary injunction na ipinalabas ng korte. Ilang oras lamang ang nakalilipas. Nakasaad dito na ang sinumang individual na nagtatangkang umangkin ng mga ari-arian nang walang dumaan sa tamang probate court habang ang kumpanya ay iniimbestigahan ay otomatikong ipinagbabawal na makialam sa mga desisyon ng board. Bukod dito, ang buong kapangyarihan sa pagboto ay inilipat pansamantala sa pamamahala ng legal guardian na nag-iisang tagapagmana si Luis Miguel. Ginawa mo akong pain, Catalina. Sabi ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya hanggang sa magkatapat ang aming mga mukha. Akala mo ikaw ang nag-chess master sa atin. Pero ang hindi mo alam, hinayaan kitang ilabas ang lahat ng baho ni Henrique para hindi na ako mahirapan pang maglinis. Ngayon, pareho kayong nakakulong sa bitag, na kayo rin ang gumawa. Nanulis ang mga ngipin ni Catalina sa matinding galit mang-aabutin ako upang saktan. Nungit mabilis siyang hinarangan ng mga gwardiya ng korporasyon na ngayon ay sumusunod na sa aking direktiba. Habang pinapanood ko siyang pinalalabas sa boardroom ng may matinding kahihiyan, alam ko na ito na ang huling yugto. Ang opisyal na petsa para sa huling pagdinig sa korte kung saan sabay na haharapin ni Henrique at Catalina ang buong bigat ng batas para sa kanilang mga krimen, ay opisyal ng itinakda sa susunod na linggo. Puno ang gulwagan ng Regional Trial Court. Ang mga mamamahayag ay nag-uunahan sa labas ng gusali habang sa loob ay naroon ang tensyon na parang may naghihintay na bomb bang sasabog anumang oras. Nakatayo ako sa podium ng prosecution, suot ang aking itim na blazer, dala ang buong bigat ng hustisya para sa aking anak. Sa kabilang panig nakaupo sina Enrique at Catalina. Wala na ang dating yabang sa kanilang mga mukha. Ang naroon ay ang basang-basa ng pawis na takot at matinding desperasyon. Si Judge Morales ay seryosong nakatingin sa aming lahat habang sinisimulan ang pormal na pagdinig. Sinimulan ko ang aking presentasyon sa pamamagitan ng paglatag ng mga ebidensya isa-isa. Hindi ko ginamit ang galit. Ginamit ko ang batas. Ang mga opisyal na bank statements, ang mga tax fraud documents, ang mga palsipikadong pirma sa mga ghost projects, at ang sadyang paglilipat ng pondo patungo sa mga dummy accounts ni Bianca. Walang lusot. Ang bawat tanong ko ay may katumbas na dokumentong hindi kayang pabulaanan ng kanilang mga dekampanel, yang abogado. Nang tawagin ko si Henrique sa witness stand para sa cross-examination, ramdam ko ang matinding panging-inig ng kanyang mga kamay. Pilit pa rin sana niyang paninindigan ang kanyang inosenteng mukha. Nulit nang ilapag ko sa kanyang harapan ang mga kopya ng transaksyon na tuwirang nag-uugnay sa kanya sa sindikato, gumuho ang kanyang huling depensa. Ginawa ko lang ang lahat ng ito para patunayan na may halaga ako. Sigaw ni Henrique, biglang tumayo sa witness stand habang bumabagsak ang kanyang mga luha. Ang kanyang boses ay basad puno ng matagal ng kinikimkim na hinanakit. Hindi mo naiintindihan, Sofia. Habang lumalaki ako, si Itay, si Don Fernando, kailanman ay hindi ako nakitaan ng halaga. Para sa kanya, isa lang akong tanga na walang alam kundi magpalubog ng kumpanya. Gilawa ko ang mga pandarayang ito hindi lang para sa pera, kundi para ipakita sa kanya. Kahit patay na siya, na kaya kong patakbuhin ang imperyong ito nang hindi niya ako pinapahiya. Natahimik ang buong korte. Tinitigan ko siya. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang sugat ng isang batang lalaki na kailanman ay hindi nakatanggap ng tunay na pagmamahal at aprobasyon mula sa sarili niyang ama. Isang malalim na awa ang dumaan sa aking dibdib, hindi para sa kanyang mga krimen, kundi para sa kanyang kahinaan at kamalian. Ngunit ang awa ay hindi kailanman magiging lisensya para patawarin ang kanyang paninira sa kinabukasan ng iba. Ang trauma mo, Henrique, ay hindi kailanman naging katwiran para yurakan mo ang buhay ng sarili mong anak. Malamig kong sagot nang tumahimik ang kanyang pag-iyak.
Sumunod na tumayo si Catalina, pilit na ipinagtatanggol ang sarili. Inilapag niya ang buong sisi kay Henrique at kay Bianca. Sinasabing siya ay biktima lamang ng sirkumstansya bilang isang anak sa labas na naghahangad ng katarungan mula sa pamilya de Alvarado. Wala akong kinalaman sa illegal na loan, giit ni Catalina sa hukom, nanginginig ang boses. Si Enrique ang utak ng lahat. Ako ay nagkataon lamang na tagapagmana na ipinaglaban ng aking karapatan. Talaga ba, Ate Reyes? Tanong ko habang dahan-dahang lumalakad papalapit sa kanya, hawak ang isang flash drive. Paano mo maipaliliwanag ang direktang komunikasyon mo sa mga sindikato 3 araw bago isinagawa ang kudeta sa kumpanya? Namutla si Catalina. Akala niya ay naitala na niya ang lahat ng butas sa kanyang depensa. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humiling ako sa hukom na tawagin ang aming surpresang testigo. Bumukas ang malaking pintuan ng bulwagan. Pumasok si Mark Santos kasama ang isang ahente ng NBI. Bitbit ni Mark ang isang digital recorder na naglalaman ng kusang loob na pag-amin ni Bianca at ang buong audio recording ng kumpidensyal na pag-uusap nila ni Catalina. Umalinggaw-ngaw sa buong hukuman ang sariling boses ni Catalina. Hayagang nag-uutos na sirain ang mga natitirang ebidensya laban sa kanya. Tumahimik ang buong guluwagan nang muling maupo si Judge Morales sa kanyang silya. Ang bawat mata ay nakatutok sa hukom, naghihintay sa desisyong tatapos sa mahabang taon ng labanan, panilinlang at paghihirap. Ngunit bago basahin ang pinal na hatol, humiling ako ng huling pagkakataon upang ihain ang pinakamabigat na ebidensya, isang encrypted digital file na iniwan mismo ni Don Fernando bago siya pumanaw, na itinakdang buksan lamang sa oras ng pinakamatinding krisis ng pamilya. Sa utos ng hukom, ang malalaking screen sa loob ng korte ay umilaw. Bumungad ang mukha ng matandang Don Fernando de Alvarado. Maputi na ang buhok, may bakas ng matinding kalungkutan sa mukha, ngunit matalim at buhay pa rin ang mga mata. Kung pinapanood ninyo ang videong ito ngayon, panimula ng matanda at ang kanyang boses ay umalingaw na sa tahimik na silid. Ibig sabihin ay nagkatotoo ang pinakakatakutan ko. Nabigo ang aking anak na si Henrique sa pagpapanatili ng danggal ng ating pangalan. At may mga taong nagtangkang yurakan ng kinabukasan ng aking apo para sa pansariling kapangyarihan. Napatingin si Henrique sa screen ng lalaki, ang mga mata sa gulat. Si Catalina naman ay napaawang ang labi nanginginig ang mga daliri. Ang Legacy Trust ay hindi lamang simpleng pondo, pagpapatuloy ng video ni Don Fernando. Ito ay isang kalasag laban sa sarili nating kasakiman. Si Enrique ay binigyan ko ng pagkakataon, ngunit pinili niyang maging alipin ng kanyang sariling kayabangan. Kaya ngayong araw na ito, buong puso ko siyang idinedeklara bilang disinherited at tanggal sa lahat ng karapatan sa pamamahala ng kumpanya. Si Catalina Reyes, alam ko ang iyong motibo. Wala kang makukuha kahit isang sentimo sa imperyong ito. Ang nag-iisang lehitimong tagapagmana ng buong ari-ariya ng mga de Alvarado ay ang aking apo sa tuhod na si Luis Miguel, at ang nag-iisa niyang legal guardian na may buundur kapangyarihan sa pagpapasya ay ang aking manugang, si Sofia de la Cruz. Siya lamang ang nagtataglay ng tunay na tapang at integridad na karapat-dapat mamuno. Napatulala si Catalina. Tumulo ang mga luha sa mga mata ni Henrique habang pinapanood ang huling habilin ng amang. Kailanman ay hindi nagtiwala sa kanya. Pinatay ang screen. Tumayo si Judge Morales, hinawakan ang mabigat na dokumento ng hatol at inilabas ang pinal na pasya. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya, testimonya at ang pinal na habilin ng nagtatag ng korporasyon ang hukom na ito, ay naglalabas ng desisyon, ang wika ng hukom, na may buong autoridad.
Si Henrique de Alvarado ay napatunayang nagkasala sa mga kasong corporate fraud, money laundering at matinding child endangerment. Ipinapataw sa kanya ang parusang pagkakakulong ng hanggang 20 taon, pagkawala ng lahat ng corporate titles at ang total termination of all parental rights kay Luis Miguel. Si Catalina Reyes ay napatunay ang nagkasala sa kasong usurpation, conspiracy at extortion. Ipinapataw sa kanya ang pagkakakulong at permanenteng pagbabawal na lumapit sa anumang ari-arian ng pamilya de Alvarado. Si Bianca Villamor ay opisyal ding kinasuhan bilang pangunahing kasabwat at agarang ipinag-utos na arestuhin. Ang mabigat na pagbagsak ng kahoy na martilyo ng hukom ay sumagisag sa tuluyang pagbagsak ng mga bulaang naghari-harian sa buhay ko. Si Henrique ay napayuko sa kanyang silya. Tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Si Catalina naman ay sumigaw sa galit at pagtanggi, pilit kumakawala habang dinisarmahan at dinakip ng mga court martials palabas ng bulwagan. Si Bianca ay napaupo sa sahig, walang imik, habang dinadaluhan ng mga awtoridad. Nang lumabas ako ng pamilyar na pintuan ng korte kasama si Nanay Ising at hawak ang kamay ng aking anak, nakita ko si Doña Corazon. Ang matandang babae na minsan nang nag-utos sa akin na lumuhod at maglinis ng sahig ay nakatayo ngayon ng mag-isa. Wala ng mga alalay, walang mga mamahaling kaibigan. Nanginginig ang kanyang baston habang nakatitig sa akin, puno ng pagsisisi ang kanyang matatandang mata. Ngunit nilampasan ko siya ng may kapayapaan sa dibdib. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating magulo at madilim na yugto ng aking buhay ay tuluyan ng napalitan ng isang payapa at makabuluhang umaga. Ang marangyang mansyon ng mga de Alvarado ay tahimik na ngayon, tuluyang naibenta at naiwan sa mga alaala ng nakaraan. Si Doña Corazon, ang babaeng minsang naghari-harian at yumurak sa aking pagkatao, ay naninirahan na lamang sa isang tahimik at payak na pasilidad sa labas ng lungsod, mag-isa at binabantayan ng kanyang mga pinagsisihan. Si Henrique ay kasalukuyang naghihintay ng kanyang kahatulan sa loob ng piitan, habang si Catalina at Bianca ay nahaharap sa mahabang taon ng pagkakakulong para sa kanilang mga krimen. Sa isang maliit, ngunit maliwanag na gusali sa gitna ng lungsod, pinasinayaan ko ang The De La Cruz Alvarado Legal Aid Center. Ito ay isang libreng sentro ng tulong legal na itinatag ko para sa mga kababaihan at mga inang biktima ng pang-aabuso, panlilinlang at pinansyal na manipulasyon sa loob ng pag-aasawa. Dito ang bawat babaeng nawala ng boses ay binibigyan ko ng lakas at gabay upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi na ako simpleng abogada. Ako na ngayon ang tinig ng mga taong inaakalang walang laban sa mundo ng mga makapangyarihan. Habang pinapanood ko si Luis Miguel na masayang naglalaro sa hardin, hawak-hawak ang kanyang mga laruan, habang tumatawa ng malaya kasama si Nanay Ising. Naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa dami ng salapi o sa laki ng korporasyon. Ito ay nakasalalay sa katatagan ng isang pusong nagmamahal sa tapang na tumayo sa gitna ng kawalan ng katarungan at sa pananampalataya na ang bawat sakripisyo para sa iyong anak ay kailanman hindi magiging talo. Tapos na ang digmaan. At sa wakas, nagtagumpay kami ng may malinis na konsensya at buong danggal. Ang bawat bagyo ay may katapusang payapa. At ang hustisya gaano man kabagal ay sadyang darating sa mga taong naninindigan sa katotohanan. Mga mahal kong tagapakinig na rito na tayo sa dulo ng ating kwento. Habang isinusulat ko ang huling tagpo kung saan nakang itinang malaya si Sofia, habang kayakap ang kanyang anak sa kanilang bagong tahanan, hindi ko mapigil ang mapabuntong hininga sa luwag ng pakiramdam.
Para bang nakasama ko kayong lumakad sa putik ng pagtataksil at umahon sa liwanag ng tagumpay. Ang kwentong ito ay alay ko sa lahat ng mga inang patuloy na lumalaban para sa danggal at kinabukasan ng kanilang mga anak. Kahit pa ang buong mundo ay laban sa kanila. Kayo mga kumare, kung kayo ang nasa posisyon ni Sofia, kaya ba ninyong talikuran ang lahat ng karangyaan? Maibalik lamang ang kapayapaan ng inyong anak? Nasaan man kayo ngayon habang pinapakinggan ang kwentong ito? Habang nag-aayos ng mga gamit sa bahay o nagpapahinga sa biyahe. Pauwi sana ay nagdala ito ng aral at lakas sa inyong mga puso. Mag-iwan kayo ng inyong komento, i-share ang kwentong ito sa mga taong nagmamahal sa inyo. At tandaan na, sa bawat sugat ay may nakalaang paghilom. Mabuhay kayo mag-ingat palagi at patuloy na mamuhay ng may tapang at danggal. Pamagat ng kwento ang huling hatol ng ina. Ang kwentong ito ay isinulat hao sa kwento ng ating tagapakinig na si Elena 38 gulang mula sa Davao na nagpadala ng mensahe tungkol sa halaga ng pag-ibig at katatagan sa gitna ng pagsubok. Labi lahat ng mga tauhan at pangyayari sa kwentong ito ay katang-isip lamang at isinulat para sa layuning magbigay aliw at positibong mensahe sa mga tagapakinig.